Si Marco ay isang simpleng construction worker na sanay sa araw-araw na init ng araw at bigat ng trabaho. Tuwing tanghali, mahilig siyang pumwesto sa maliit na karinderya sa tapat ng ospital para magpahinga at kumain. Doon niya unang napansin si Nurse Lian. Maganda, maaliwalas ang muka at palaging nakangiti sa mga pasyente. Sa tuwing dumaraan ito, napapatingin si Marco at tila humihinto ang oras sa kanya. Matagal niya itong minamasdan mula sa malayo. Ngunit isang araw, nagpasya siyang lumapit. Pinag-ipunan pa niya ang maliit na bouquet ng bulaklak mula sa naglalako sa kanto. Mahigpit ang kapit niya dito habang naghihintay sa labas ng ospital matapos mag-off duty si Lian. Nang makita niya itong lumabas, agad siyang lumapit, nanginginig man ng kamay at boses. "Hi, ako nga pala si Marco. Pwede ba kitang makilala?" Ngunit imbes na ngumiti, sinipat siya ni Lian mula ulo hanggang paa. Napansin ang pawis, alikabok at gusot na damit ni Marco. "Construction worker ka lang pala." Malamig na sagot nito. "Pasensya na, hindi ko type ang ganyang klase ng lalaki." Napahinto si Marco. Ramdam ang init sa kanyang pisngi habang may ilang kasamahan ni Lian na nakatingin at nagtatawanan sa gilid. Hindi pa doon natapos ang sakit ng sinabi ni Lian. "Hindi ako nakikipag-date sa taong walang malinaw na kinabukasan." Dagdag nito bago siya iniwan. Para bang tinuhog ang puso ni Marco sa sobrang sakit at hiya. Hindi niya alam kung paano siya lalakad palayo nang hindi kita ang bigat ng kanyang damdamin. Pero pinilit niyang tumalikod na lang at hindi na lumingon. Habang naglalakad, mas sinigpitan ni Marco ang hawak sa kanyang lumang helmet. Sa gitna ng kahihiyan, isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isipan. Balang araw, magbabagong takbo ng buhay niya at patutunayan niyang mali ang tingin sa kanya ng mga mapanghusga. Pag-uwi ni Marco sa kanilang maliit na inuupahang kwarto, hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Lian. Ulit-ulit itong tumutunog sa kanyang pandinig. "Construction worker ka lang pala at walang malinaw na kinabukasan." Ngunit imbes na tuluyang sumuko, lalo lamang niyang naramdaman ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi niya kayang mabuhay habang buhay sa ganitong kalagayan. May mas malaki siyang pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Simula pagkabata, pangarap na niyang maging isang engineer. Tuwing nasa site siya, humahanga siya sa mga gumuguhit ng plano at nagdidikta kung paano itatayo ang gusali. Ngunit dahil sa kahirapan, napilitan siyang huminto sa kolehiyo at magtrabaho kaagad. Ngayon, muling bumalik ang pangarap na iyon at mas malinaw ito kaysa dati. Para kay Marco, ang pangungutya ni Lian ay hindi pagtatapos, kundi simula ng kanyang laban. Isang gabi, habang nagkakape sa labas ng barong-barong nilang inuupahan, kinausap siya ng matalik niyang kaibigan na si Tonyo. "Kung gusto mo talagang magbago ang buhay mo, tol, kailangan mong magpursige. Mag-aral ka ulit kahit gabi lang." Napaisip si Marco. Mahirap, oo, lalo na't kulang ang pera. Pero mas mahirap ang mabuhay na walang direksyon. Ipinangako ni Marco sa sarili na sisimulan na niya ang unang hakbang. Kinabukasan, matapos ang trabaho, dumiretso siya sa isang night school para magtanong kung paano makakapag-enroll sa kursong civil engineering. Nang makita niya ang presyo ng tuition, medyo kinabahan siya. Ngunit, hindi iyon sapat para tumigil siya. "Kaya ko to." Mahina niyang bulong sa sarili habang hawak ang enrollment form. Sa gabing iyon, bago matulog, tiningnan niya ang kanyang lumang helmet na nakapatong sa gilid ng kama. Para sa kanya, iyon ang simbolo ng kanyang pinagmulan at magiging paalala na kahit sino pa siya ngayon, may kakayahan siyang magbago at umasenso. Nakatulog siyang may ngiti, dala ang panibagong pag-asa at pangarap. Pagsapit ng pasukan,
Opisyal nang naging estudyante si Marco sa kursong Civil Engineering sa night school. Sa araw, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa construction site at sa gabi, pumapasok sa klase. Halos wala na siyang oras para sa sarili. Minsan, direkta siyang dumarating sa eskwelahan na amoy alikabok at pawis pa mula sa site. Ngunit para kay Marco, ang bawat pagod at puyat ay hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Hindi naging madali ang lahat. Madalas siyang antukin habang nakikinig sa lecture. At may mga araw na gusto na niyang sumuko. May ilan ding kaklase na nagtatawanan kapag nalalaman nilang isa siyang construction worker. Pero binabaliwala niya ang lahat ng iyon. Sa halip, mas pinagigihan niya ang pagbabasa at pag-aaral tuwing may libreng oras. Isang gabi, pagkatapos ng klase, kinausap siya ng kanyang guro na si Engineer Santos. "Nakikita ko ang pagsisikap mo, Marco." Sabi nito, "Hindi madali ang sitwasyon mo, pero nakikita kong may potensyal ka. Huwag mong sayangin." Napangiti si Marco at mas lalong tumatag ang loob niya. Upang makatipid, nagbawas siya ng gastusin. Wala nang labis na gimmick o luho. Tanging pagkain at bayad sa upa lang ang inuuna. Lahat ng natitirang pera ay iniipon para sa tuition at mga libro. Kahit minsan ay kumakalam ang sikmura, tinatanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang sakripisyo. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Marco na unti-unti siyang umuusad mula sa isang taong pinagtawanan at minamaliit. Nagsimula na siyang mabuo bilang isang tao na may direksyon at matibay na layunin. Sa kanyang puso, alam niyang nagsimula na ang tunay na pagbabago. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang bumigat ang sitwasyon ni Marco. Dumating ang isang malaking proyekto sa kanilang construction site na nangangailangan ng mas mahabang oras ng trabaho. Madalas siyang umuuwi ng hating gabi. Pagod na pagod at halos walang lakas para pumasok sa klase. Minsan, nakakatulog siya sa bangko bago magsimula ang lecture. Ngunit pilit pa rin siyang bumabangon para hindi mahuli. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid na babae. Naospital ang kanilang ina dahil sa matinding pulmonya. Agad siyang umuwi sa probinsya, dala ang halos lahat ng naipon para sa tuition at libro. Nang makita niyang mahina at nakaratay sa kama ang kanyang ina, tila gumuho ang mundo niya. "Marco, anak, huwag mong ititigil ang pag-aaral mo, ha?" Mahina nitong sabi. Pinilit niyang ngumiti kahit ang totoo, iniisip na niyang mag-stop muna sa pag-aaral. Sa pagbabalik niya sa Maynila, bumigat lalo ang pasanin. Halos wala na siyang pambayad sa tuition at iniisip ng mag-drop. Ngunit isang gabi, pinatawag siya ni Engineer Santos. "Narinig ko ang sitwasyon mo. Magaling ang performance mo sa klase kaya ire-recommend kita para sa partial scholarship." Para bang naibsan ang bigat ng dibdib ni Marco sa narinig, ang scholarship na iyon ang naging sagot para may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral kahit limitado pa rin ang pera. Sapat na para makatulong sa gastusin at matustusan ng mga libro. Lalong tumindi ang determinasyon ni Marco. Alam niyang hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi nawala ang pag-asa ni Marco. Alam niyang ang bawat hirap na kanyang pinagdaraanan ay magbubunga ng tagumpay balang araw. Pinanghawakan niya ang pangako sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Walang makakapigil sa kanya sa pagtupad ng kanyang pangarap. Matapos ang 4 na taong walang tigil na pagsusumikap, dumating din ang araw ng pagtatapos ni Marco. Suot ang kanyang itim na toga, nakatayo siya sa entablado, bitbit ang medalya at diploma sa kursong Civil Engineering. Hindi man kumpleto ang kanyang pamilya sa okasyon, ramdam niya ang suporta ng kanyang ina mula sa probinsya at ng kanyang kaibigang si Tonyo na sumama sa kanya sa araw na iyon. Sa gitna ng palakpakan, naalala ni Marco ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang puyat, gutom at pangungutya ng iba. Lalong tumibay ang loob niya na ipagpatuloy ang laban. Hindi pa ito ang huling yugto ng kanyang paglalakbay. Simula pa lamang ito. Alam niyang may mas malaki pa siyang tatahakin sa mundo ng propesyon.
Pagkatapos ng graduation, nakapasok si Marco bilang trainee sa isang kilalang engineering firm. Sa ilalim ng kanyang mentor na si Engineer Ramirez, natutunan niya ang mas komplikadong aspeto ng trabaho, mula sa paggawa ng blueprint hanggang sa pamamahala ng buong proyekto. Bagamat bago sa kanya ang maraming bagay, mabilis siyang natuto at nakilala bilang masipag at maaasahan. Hindi nagtagal, ipinagkatiwala sa kanya ang isang maliit na proyekto ng kumpanya, ang pag-oversee ng renovation ng isang commercial building. Maingat niyang tinutukan ang bawat detalye, siniguro na maayos ang trabaho, at natapos ito ng mas maaga sa deadline. Dahil dito, lalo siyang napansin ng management. Sa pagtatapos ng unang malaking proyekto niya bilang engineer, naramdaman ni Marco na unti-unti nang bumubukas ang pinto para sa mas malalaking oportunidad. Sa kanyang puso, may tiwala siyang mas malayo pa ang kanyang mararating. 5 taon ang lumipas mula nang magtapos si Marco, at malaki na ang pinagbago ng kanyang buhay. Hindi na siya ang payat at sunog sa araw na construction worker noon. Ngayon, palaging malinis ang suot niyang long sleeves at slacks, may dalang leather briefcase, at may kumpiyansang lumalakad sa bawat proyekto na pinapangasiwaan niya. Lisensyado na siyang civil engineer at may sarili ng maliit ngunit kilalang construction company. Mula sa pagiging empleyado, nagsikap si Marco na mag-ipon at mag-invest sa sariling negosyo. Nakakuha siya ng ilang malalaking kontrata mula sa mga kilalang kliyente, salamat sa kanyang reputasyon bilang tapat at mahusay sa trabaho. Marami na ring tao ang umaasa sa kanya, mula sa mga empleyado hanggang sa mga laborer, na tinutulungan niyang magkaroon ng mas maayos na kita at benepisyo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling simple at mapagkumbaba si Marco. Hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan at madalas pa rin siyang bumibisita sa dating construction site kung saan siya nagsimula, upang magbigay ng tulong at payo sa mga trabahador. Sa bawat pagbabalik niya roon, naaalala niya ang kanyang mga pinagdaanan at ang pangakong ginawa niya sa sarili noon. Isang umaga, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang ospital na humihingi ng proposal para sa pagpapagawa ng bagong building wing. Malaki ang proyekto at isa sa pinakamahalaga para sa kumpanya niya. Walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang pulong para pag-usapan ng detalye. Hindi niya alam na ang proyektong ito ang magdadala muli sa kanya sa isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Habang inihahanda niya ang mga plano at dokumento para sa meeting, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag pero parang may pahiwatig ang tadhana na may espesyal na mangyayari sa ospital na iyon. Dumating si Marco sa ospital na may bitbit na proposal at blueprint para sa bagong building wing. Suot niya ang paborito niyang navy blue suit, malinis ang ayos ng buhok, at may dalang kumpiyansa sa bawat hakbang. Habang papunta siya sa conference room, napansin ng ilang staff ang kanyang presensya. Tila ba may karisma at respeto siyang dala. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng ilang administrator at doktor. Ngunit sa isang sulok, may isang mukha siyang agad na nakilala. Nakatayo doon si Lian, nakasuot ng puting uniforme ng nurse, ngunit mas halata na ngayon ang bahagyang pagod sa kanyang mga mata. Hindi agad siya nakapagsalita. Marahil ay hindi niya inaasahan ang taong makikita. Magandang umaga po. Ako po si Engineer Marco de la Cruz, representative ng MDC Construction. Magalang na bati ni Marco habang iniabot ang kanyang mga dokumento. Tila naniga si Lian sa kinatatayuan niya. Namutla at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Parang bumalik sa alaala niya ang mga araw na tinanggihan at pinahiya niya si Marco sa harap ng maraming tao. Habang nagpapaliwanag si Marco tungkol sa plano ng ospital, halos hindi makatingin si Lian. Pakiramdam niya ay bumigat ang hangin sa silid. Nakita niya ang malaking pagbabago mula sa dating pawisang trabahador na may bitbit na bulaklak. Ngayon ay isang respetadong engineer na pinapakinggan ng lahat. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Lian kay Marco.
Marco, ikaw na ba talaga yan? Mahina nitong tanong. Ngumiti lamang si Marco, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay mababakas ang isang taong malayo na sa kahapon. Matapos ang meeting, nag-alok si Lia na samahan si Marco palabas ng ospital. Tahimik silang naglakad sa pasilyo at ramdam ni Lia ng kakaibang bigat ng sitwasyon. Noon, siya ang nakatingin ng may pagmamaliit. Ngayon, kabaliktaran na. Siya ang nakatingin sa isang taong malayo na ang narating, habang siya ay nanatili sa parehong lugar. Ang laki na ng pinagbago mo, Marco. Mahina niyang sabi, pilit ng ngumiti. Engineer ka na pala. May sarili pang kumpanya. Nakakabilib. Hindi nagpakita ng yabang si Marco, bagkos ay simpleng ngumiti at sinabing, salamat, pinaghirapan kong lahat ng ito. May diin sa huling salita na parang paalala sa nakaraan. Sinubukan ni Lian na buksan muli ang koneksyon. Alam mo, marami na rin nangyari sa akin. Hindi rin naging madali, pero masaya ako na nakita ulit kita. May bahid ng pangungulila sa kanyang tinig. Tila umasa na mas mahabang usapan. Ngunit ramdam niya na hindi na katulad noon ang turing ni Marco sa kanya. Nagpaalam si Marco ng magalang. May ibang meeting pa ako, Lian. Sana ay maging maayos ang lahat para sa'yo. Walang galit sa kanyang tinig, pero malinaw na hindi na siya interesado sa anumang personal na ugnayan. Habang pinagmamasdan ni Lian ang papalayong si Marco, naramdaman niya ang kirot sa dibdib. Hindi dahil sa hindi niya nakuha ang atensyon nito, kundi dahil napagtanto niyang minsan, pinakawalan niya ang isang taong may tunay na halaga. Kinabukasan, huling nagkita sina Marco at Lian nang bumalik siya sa ospital para sa site inspection. Sa pagkakataong iyon, mas naglakas loob si Lian na lapitan siya. Marco, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Tanong nito, halatang may bigat sa puso. Tumango si Marco at sinamahan siya sa isang tahimik na bahagi ng ospital. Huminga ng malalim si Lian bago nagsalita. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko sa iyo noon. Alam kong mali na hinusgahan kita dahil lang sa trabaho mo. Hindi ko naisip na ang isang tao ay pwedeng magbago at magsikap para sa pangarap niya. Kita sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi. Ngumiti si Marco, walang bakas ng sama ng loob. Matagal na yon, Lian. Hindi ko na iniisip ang nangyari. Kung tutuusin, malaking parte ka ng dahilan kung bakit nagsikap ako ng ganito. Gusto kong patunayan hindi lang sa'yo, kundi sa sarili ko na kaya kong lampasan ng limitasyon na ibinigay sa akin ng buhay. Tumingin si Lian sa kanya, halatang humahanga at natutuwa na sa kabila ng lahat, mabuti pa rin ang puso ni Marco. Salamat at napatawad mo ko. Mahina niyang sabi. Sana balang araw, matuto akong maging katulad mo. Hindi mapanghusga at handang magpatawad. Ang importante, sagot ni Marco, matuto tayo sa pagkakamali at huwag na itong ulitin sa iba. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa trabaho o estado niya, kundi sa ugali at puso niya. Sa mga salitang iyon, alam nilang pareho na tapos na ang bigat ng nakaraan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tuluyan ang gumaan ang pakiramdam ni Marco. Habang naglalakad palabas ng ospital, ramdam niya ang kasiyahang dala ng pagpapatawad at pagbitaw sa nakaraan. Alam niyang wala ng dahilan para magdala ng galit. Mas mahalagang ituon ang oras at lakas sa mga bagay na magdadala ng kabutihan sa hinaharap. Mula sa ospital, dumiretso siya sa opisina ng kanyang kumpanya. Doon siya sinalubong ng mga empleyado na tinitingala siya hindi lamang bilang kanilang boss, kundi bilang isang taong inspirasyon. Para kay Marco, iyon ang pinakamahalagang tagumpay, ang makapagbigay ng pag-asa at halimbawa sa iba. Samantala, naiwan si Lian sa ospital, nakatingin mula sa bintana habang pinagmamasdan ng papalayong sasakyan ni Marco. Sa kanyang isipan, malinaw ang aral na natutunan niya. Huwag maliitin ng isang tao batay sa kasalukuyan niyang kalagayan.
sapagkat walang makakapagsabi kung gaano kalayo ang mararating nito sa hinaharap. Lumipas ang mga araw. Mas naging masigasig si Marco sa pagtulong sa mga kabataang nangangarap maging engineer. Nagbigay siya ng scholarship sa ilang estudyante mula sa may hirap na pamilya upang hindi nila maranasan ang hirap na pinagdaanan niya. Para sa kanya, ito ang paraan para suklian ang mga biyayang natanggap niya. Sa pagtatapos ng kwento, makikita si Marco sa gitna ng isang bagong construction site. Nakatingin sa mga trabahador na puno ng sigla at pag-asa. Ngumiti siya dala ang paniniwalang anuman ang pinagmulan mo sa buhay, may kakayahan kang abutin ang iyong pangarap basta may tiyaga, sipag at pananalig. Huwag husgahan ng tao ayon sa trabaho o estado niya ngayon dahil hindi natin alam ang kanyang tatahaking bukas. Ang sipag at determinasyon ay kayang magbago sa kapalaran. Sa huli, mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa panlabas na anyo o posisyon. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento ng buhay na puno ng aral, damdamin at pag-asa. Sa dulo ng bawat pagsubok ay may liwanag at sa bawat kwento ay may dahilan. Ako si RC at ito ang RC Radio. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At ikaw na nakinig sa kwentong ito, taga saan ka? Gusto kong malaman kung hanggang saan umabot ang ating mga kwento. I-comment mo na sa ibaba. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat at magmahal ng totoo.